Okay. So mga kabunyog, pag-usapan natin itong, tungkol sa arogansya ni Cayetano. Napaka-arogante ni Cayetano mga kabunyog, alam niyo napanood ko 'tong, video na 'to, mamaya ipapanood ko sa inyo. I kumbaga masyadong ano, arogante, mayabang, ah. Kayo na lang ang maghusga kung, tama ang aking obserbasyon na napakayabang nga nito ni Cayetano, ah. Ang nangyari kasi dito kay Cayetano siyempre nakaupo pa siyang senador ngayon. So feeling niya, tongga pa rin sila ng bayan o ng taong bayan. Kaya lalong nagiging, mayabang, eh. So ito panoorin niyo mga kabunyog. Ito po'y Mr. may Chair, higit magkaiba na po yung halaga. personal knowledge at yung kwento. Okay Hindi po. po personal Pero, knowledge yun. Alright. So I'm we're not lawyers here, so we discussing- have to make that I diba? am not a lawyer, Mr. Chair. Yeah, pero ang but sinasabi this is a ko legal po, matter, so we have to be hindi lang clear po about ito it. legal matter, pati po para sa akin bilang author sa isa sa mga resolusyon na gusto kong pahalagahan yung sinasabi niya na Miss Ako. Yes, but Senator Risa, if I go here and say, and say na kwento ng mga tao tungkol kay Risa, mag-react ka eh. Mr. Career to ng mga taga-DFA, hindi Mr. pwedeng Chair. chismis or no, hearsay ang gagawin natin dito. Doon ako pinaka No, I'll go there if you No, allow me Mr. after Mr. Hernandez. Babalikan ko sila. Na-interrupt kasi yung trend ng pagtatanong ko sa kanila. I am sorry about that. But 1 minute suspension. 1 minute suspension. Napilitan isuspindi ni Tulfo, napilitan isuspindi ni Tulfo yung, hearing, Kasi talagang, ina-assert ni ano, ina-assert ni Senadora Risa Hontiveros hindi siya nagpapatalo kay Cayetano. Kasi ang, context niyan mga kabunyog, mga kababayan, mayroong, hearing yung, Senado. Ang involved yata dito yung Consul General, ng Pilipinas doon sa Milan, Italy. Ay nirereklamo yata nirereklamo ng mga OFWs. Nirereklamo yung Consul General doon. Hindi nagagampanan yung kanya. Hindi, kumbaga disgustado ang mga overseas Filipino workers doon sa Milan. Ngayon may inimbitahan na resource person, mga lalo na yung mga staff o writers ng mga journalists ng Manila Tribune. Kasi sumulat yata sila ng article tungkol diyan sa problema na yan. So, ito yung gustong kino-confront ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, bakit? Mayroon ba kayong personal knowledge ng mga pinagsasabi niyo? Baka naman chismis lang yan. So, kumbaga, ito kasi dating DFA secretary to si Cayetano. Ang ini-insist niya, wag mag-re-rely sa mga chismis yung mga nagsusulat ng mga reklamo sa DFA. Kasi dapat daw personal knowledge. Hindi daw pwedeng chismis lang o sabi-sabi. Ang sinasabi naman ni Senadora Risa Hontiveros, huwag naman natin masyadong istriktuhan yung mga na yan kasi mabuti nga nagsuboses na yan eh. Pakinggan natin sila, huwag natin silang sabihin kaagad na mali yung kanilang sinasabi dahil wala silang personal knowledge. Mas i-encourage nga natin na nagkikwento sila, nagsusumbong sila. Yun yung punto ni Senadora Risa Hontiveros, mga kabunyog. Panoorin natin. Miss Apple, alin sa mga sinasabi mo sa Tribune ay personal knowledge mo at ilan doon ay chismis lang na napakinggan mo lang? Yung tungkol lang po kay Crisel Restriction. Ang ano yon? Yun lang ang... Yun lang po yung sinabi ko sa Daily Tribune. Yung iba naman po sumbong na po ng... Kaya nga, so chismis. Sumbong po. Ano kaibahan ng sumbong at saka chismis? Sumbong nangyari po talaga sa kanila. So paano alam mo na tunay na nangyari? Hindi lang po isa ang nagsabi. So 400 ang nabiktima dito lang na to. Ilan ang estimate na nabiktima sa buong Milan ng mga patronato? Sabihin mong 1,200. Kaya ba ng Congen harapin ang 1,200 na tao? Oh, so bakit kayo nagko-complain na hindi naharap personally? So hindi na... 'Di ba? Your Honor, hindi... Ang mga senador ba hinaharap ba namin kayo lahat personally? Gusto namin. But there are 110 million Filipinos. So yun nga ang sinasabi kapag ka-chismis kasi. 'Di ba? So kung grupo-grupo 'yon, haharapin ng Congen yung leader ng mga grupo. Iba yung hindi inaasikaso, iba yung hindi hiniharap. Yung Secretary ba ng Justice, hinaharap ba niya lahat ng complainant? Oh, 'di ba? So ano yung totoong sinabi niyo sa Tribune at ano hindi? So sinabi niyo ba sa Tribune na kumikita si
si ano. So, may I ask Mr. Hernandez, sino Mr. Chair. sinasabi niyo na The indulgence of Senator Alan. Mr. Chair. Yan, kumbaga hindi na napigilan ni Senadora Risa Hontiveros kasi masyado nang mayabang, arrogante si Cayetano. Nakita niyo naman mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga si Senadora Risa Hontiveros, ang nakikita niya na yung mga resource person na nagsusumbong at saka yung mga journalist ng Tribune, nagsulat na nga sila tungkol sa problema nila na yan. Kumbaga yung pa lang, dapat i-encourage mo yon, dapat i-commend mo na nagbuboses sila, naglalabas sila ng kanilang reklamo. At yun namang mga journalist, sinulat nila yon. Itong si Cayetano, sa halip na ganun ang maging attitude, pinapawalang niya yon, parang minamaliit niya na kayo, naniniwala kayo sa chismis. Kaya nakita niyo mga kabunyog, tama ka kabunyog Benny Olesco. Yan sumbong nga hindi chismis eh. Kaya dito, na siya, sasabihan na siya ni Senadora Risa Hontiveros, panoorin niyo mga kabunyog. If I just may, gusto kong mas pahalagahan yung sinasabi ni Miss Apple sa atin mula nung nakaraang hearing na maaring hindi lahat ay personal knowledge na sinabi naman niya, may mga sinabi sila na reklamo sa kanila at nirelay lamang nila. Pero ito po ay yung marami din ay masasabi nating personal knowledge na karanasan niya either sa sarili niya or sa mga kababayan sa Milan na nagkwento sa kanya. So, ito po ay Mr. may Chair, higit magkaiba na po yung halaga. personal knowledge at yung kwento. Okay Hindi po. po personal Pero- knowledge yun. Alright. So, I'm we're not lawyers here, so discussing- we have to make that I diba? am not a lawyer, Mr. Chair. Yeah, pero ang but sinasabi this is a ko legal po, matter, so we have to be hindi clear lang po about ito it. legal matter, pati po para sa akin bilang author sa isa sa mga resolusyon na gusto kong pahalagahan yung sinasabi ni na Miss Apple. Yes, but mula Senator nung Risa, Miss if I Alan, go if I here may and just go- say, here and say na kwento ng mga tao tungkol kay Risa, magre-react ka eh. Mr. Career to ng mga taga-DFA, hindi Mr. pwedeng Chair, chismis or no, hearsay ang gagawin natin dito. Doon ako pinaka No, I'll go there if you No, allow me Chair. after Mr. Hernandez. Babalikan ko sila. Na-interrupt kasi yung trend ng pagtatanong ko sa kanila. I am sorry about that. But 1 minute suspension. Hindi, 1 minute suspension muna. Hindi, just complete para kay Miss Apple. Yan ang halaga at respeto yung sinasabi ng resource person natin na hindi lamang chismis. So that was the main point of my interjection. Thank I'm you, sorry Mr. for that, Chair. Madam Chair. I'm zealous you, about Sen. DFA and DMC. Alan. I'm sorry for that. Tekato, maaaring totoo nga po na kayo po ay nakakausap ng ilang mga complainants sa inyong tanggapan. It doesn't mean na itong si Miss Apple nagsisinungaling. Kung talagang hindi niya kayo naabutan tuwing pupunta siya, then that's probably is a fact. The only way to do that, Your Honor, is for them to produce that person. Miss Apple, sinabi mo, di ba, pupunta ka sa opisina ni Mr. Cato, palaging wala siya doon at sekretary na nakausap? Your Honor, hindi po ako nagsabi. Yung mga biktima po sa Milan. Ay, yung mga victim. Opo. Sa Milan Na po. yung mga victim lumapit sa'yo. Opo, nagtanong din naman po kami sa kanila. Nakita nyo na mga kabunyog, ito journalist. Manunulat sila ng Tribune. May mga nagsumbong sa kanila na mga taga-Milan na napapabayaan nga nitong Consul General, nitong Cato. Tama ka kabunyog Mario Roy Ramos. Malamang tao ni Cayetano yung consul na yan. Kasi dating ang DFA secretary itong si Cayetano. Ang naman dito kay Cayetano, para siyang nag-aabogado doon sa DFA. Mas dapat nga pakwentuhin niya yung mga resource person na nagsusumbong ng reklamo kontra doon sa official ng DFA, yung Consul General. Ang nangyayari alam nyo, nagmamayabang yan si Cayetano kasi galing siya dati sa DFA. Siyempre, pinagtatanggol niya yung konsul. Ang sabi naman ni Senadora Risa Hontiveros, wag natin ganyanin. Kahit hindi personal knowledge yung kinikwento ng mga yan, nitong mga nagsulat ng reklamo, itong mga sa Tribune, may nagsumbong sa kanila. Dahil nagsumbong sa kanila, sinulat nila yung sinumbong. Kumbaga, walang mali dun eh. Dapat nga ini-encourage. Yan mga kabunyog ang tinatakbo ng usapan na to. Kaya mayabang si Cayetano, sinasabi niya, hindi, legal yan, lawyer kami. Hindi pwede yan. Bakit? Kailangan bang lahat ng sabihin? Personal knowledge? Sus naman. Hindi naman istriktong korte yung pinag-uusapan dyan. Yan eh, in aid of legislation. Ang procedure diyan hindi naman kasing istrikto ng korte na talagang ang mga sasabihin mo personal knowledge. Masyadong iniistriktuhan ni Cayetano yung requirement. Hearing lang yan in aid of legislation, hindi naman yung korte. Mga kabunyog, ang yabang naman ni ang yabang ni Cayetano eh. Napanood nyo 'yon?
dapat nga sa ganyan, ini-encourage mo yung mga taong nagrereklamo saka yung mga kolumnista ng dyaryo na nagsusulat. Ano yan eh, dito ano pa siya eh, parang inaabogaduhan niya pa yung konsul ng DFA, di ba? Anyway mga kabunyog, wag na nating i-play kasi ano diyan. Pero yan, pinapakita ko lang sa inyo. Nakita niyo yung kaarrogantehan ni Cayetano? natin wala ng scam, meron na naman bago, ay hanap sila ng trabaho. Ang problema Anyway, tama na yan mga kabunyog.